At dahil dyan, tinatanggap natin si General Jack Keane, retirado, senior analyst ng Fox News, dating pangalawang pinuno ng Hukbong Katehan at ngayon ay presidente ng Institute for the Study of War. General, maligayang pagdating. Ibinahagi ni Jennifer at Jonathan ang nalaman nila mula sa Pentagon at Israeli sources. General, paano mo sinusuri ang sitwasyon sa Kipot at ang ceasefire ngayon? Tiyak na pumapasok tayo sa ibang aspeto dahil sa tigil putukan. Sa tingin ko, ang mga paglabag sa mga pag-atake laban sa Israel o mga base ng Amerika ay mareresolba sa susunod na 48 oras. Mas isinantabi natin ang mga operasyong militar bilang paraan ng pagpuwersa para sa isang kasunduan ng itatag ang tigil putukan. Hindi nito ibig sabihin, Marta, na wala na tayong impluensya dahil meron pa tayo. At ang impluensyang iyon ay dapat nating tiyakin. Dapat maintindihan ng mga Iranian na ito ay 2 linggo lang na palugit. Kung hindi nila tatanggapin ang ating mga kondisyon sa Islamabad at walang kasunduan sa loob ng 2 linggo, tiyak na ipagpapatuloy natin ang mga operasyong pang-combat. Iyan ay totoong leverage. Ano ang gagawin ng mga Iranian sa negosasyong ito? Mahuhulaan na, parang kay Putin. Ang mga Iranian dito ay gugustuhin nilang ipangpaliban at pahabain ang mga negosasyon at kumbinsihin ang ating mga negosyador na talagang malapit na silang makipagkasundo pero kailangan pa ng kaunting oras. Ano ang mangyayari pagkatapos? Palalawigin natin ang tigil putukan ng 1 o 2 linggo pa at baka mas mahaba pa kapag mas malapit na tayo sa kasunduan. Ano ang sinusubukan ng mga Iranian dito? Hinahanap nila ang pinakamaraming panahong posible para ipagpaliban at bigyang daan ang pagtaas ng presyo ng langis. At patatagin ang pagbango ng sistemang pampolitika at alisin ang bigat sa balikat ng presidente na tiyak niyang nararamdaman. Kaya ang kanyang hilig matapos ang ilang linggo na walang progreso ay ayaw niyang ipagpatuloy ang mga operasyong labanan. Naniniwala akong ito ang landas sa tinatahak ng mga Iranian. Kung pipiliin nila ang ibang landas at handa silang isantabi ang kanilang mga kondisyon at tanggapin ang mga kondisyon ng grupo ni Pangulong Trump, iyon ang pinakamabuti. Pero nagdududa ako sa kanila. Sigurado akong labis naming napinsala ang Iran. Sila ay nasa isang napakahinang kalagayan at malinaw na ipinakita ng ating mga militar ang pinsalang ito. Pero sila pa rin ang namumuno. At maniwala ka sa akin, si Vahedi, ang leader ng IRGC, at si Gabilov, ang presidente ng parlamento, ay parehong magkakampi. Talagang sila bang namuno sa Iran? At ano yun? Bakit? Nangyari ang tigil putukan na ito dahil alam nila ng mabuti na ang tanging layunin ng pagsasara ng kipot ng Hormuz ay upang itigil ang digmaan at nagawa nila iyon. Pero ang totoo, kung talagang handa silang makipagkasundo, ibang usapan na yon. Dahil alam ko ito, si Trump ay hindi gagawa ng masamang kasunduan. Kilala niya ang mga taong ito at mas madalas siyang nakipagnegosasyon sa kanila kaysa sa ibang naging presidente. Alam niya na kung minsan ay nagsasalita sila ng maraming kalokohan, nanlilito at nagpapakalat ng kasinungalingan. At ang ating grupo, siyempre, kailangan maging mulat sa lahat ng ito bago magsimula. Inaakala kong naiintindihan nila ito. Ang mismong Pangulo ang garantiya natin dito. Hindi siya papayag sa masamang kasunduan. Balik tayo sa mga operasyong pangkumbat, tumayo ka para ipaliwanag. Meron tayong, kumbaga, alas sa ating manggas. Meron tayong isang estratehikong yaman, ang isla ng Kharg. Tungkol sa islang ito, maaari nating hintayin ang pagtatapos ng mga operasyon para kontrolin o sirain ito. Kung makokontrol natin ito, magsisilbi itong pambarter sa mga Iranian. 70% ng kanilang distribusyon ng langis ay nagmumula roon. Sabihin natin, ibigay ang lahat ng inyong nuclear na infrastruktura. Ibigay ninyo lahat, ang enriched uranium, ang mga centrifuge at ang natitirang mga cascade reactor. Parehong kasunduan na inalok ni Bush kay Gaddafi noong kami ang namuno. Binuwag nila at inalis ang programa, pati na rin ang ibang gamit para sa isla ng Kharg. Kung hindi ninyo ito gagawin, wawasakin namin ang 70% ng inyong distribusyon ng langis.
Magdudulot ito ng pagbagsak ng rehimen pagdating sa kanilang kakayahang pang-ekonomiya. Magdudulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya, kaya marami pa rin tayong impluensya. Heto ang punto ko, Marta. Naintindihan ko. Narinig ko ang punto mo na humina ang impluensya natin dahil sa tigil putukan. Pero ang isla ng Kharg ay nananatiling pinagmumulan ng impluensya. General, mabilis lang, ano masasabi mo tungkol sa mga biktima? Sabi ng Pangulo, makakatanggap daw sila ng bahagi ng bayad ng mga barkong dumadaan doon. May ilang numero tayong hawak sa kipot ng Hormuz? Ang potensyal na kita mula sa toll ng Tehran para sa Iran ay maaring umabot ng $100 bilyong kada taon sa mga bayarin kung papayagan natin silang gawin yon. Ang mabilis mong opinyon tungkol dito kung maaari, General. Salamat. Malinaw na nilabag ng Iran ang batas ng dagat sa pagpataw ng mga toll na ito. Hindi ito tulad ng Ehipto na mayroon sila nito. Toll ba o bayad? Dito ito sa Ehipto, kung saan naroon ang Suez Canal, hindi sa Panama. Magkaiba ang dalawa. Lupa ang Panama. Ito ay isang internasyonal na daanan pantubig para sa transit. Tama yon. Bawal mo ring gawin yan mismo. At sa palagay ko, dapat natin pilitin ang mga Iranian na itigil yan. Sabi ng Pangulo na baka. Gusto niya ng bahagi sa gasto sa pagtawid at nagsisimula pa lang ang negosasyon sa Pakistan na ang susunod na round ay sa Sabado. General, salamat po. Alam na natin ngayon na ang banta ni Pangulong Trump sa enerhiya ng Iran ang magtulak sa mga lider ng rehimen na pumasok sa tigil putukan kasama ang Estados Unidos. Pero ang 2 linggong tigil putukan ay tatagal lang habang binubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Tungkol sa mga ulat ng personal na pag-uusap sa Pakistan ngayong linggo. Sa loob ng 2 araw sa Biyernes. Ayon sa tagapagsalita ng White House, pinag-uusapan pa ang mga harap-harapang pagpupulong pero wala pang kumpirmado hanggang sa opisyal na anunsyo. Maapektuhan nito ang pagpupulo ng Pangulo at NATO, kalihim General Mark Rutte. Ipinaliwanag ni Mark Dubowitz, dating tagapayo sa Iran ng mga administrasyon ni Biden, Trump, Obama at Bush. Mark, magandang umaga. Gusto kong talakayin ang tigil putukan at paano ito nangyari. Pero magtatanong muna ako tungkol sa issue ng NATO. Magiging interesante at posibleng mainit ang pag-uusap ng magkaibigan at ruta dahil hindi tayo sinuportahan ng NATO. Oo, pagpupulong ito ng dalawang matalik na magkaibigan, pero nadismaya ang Pangulo sa NATO at kakulangan ng ambag nito. Nalaman natin sa digmaang ito na may malalakas tayong kaalyado tulad ng Israel, United Arab Emirates, Saudi Arabia at Ukraine. Sa kasamaang palad, karamihan sa lider ng Europa ay hindi pumanig at naging mapanuri. Mukhang hindi rin tayo masyadong nakakatulong. Oo, Mark, pinayuhan mo ang mga presidente tulad ni Biden, Trump, Obama at Bush. Ano ang nangyayari sa likod ng 10 puntong planong yon? Saan tayo patutungo? Hindi tayo laging sang-ayon. Ano ang mangyayari sa susunod na 2 linggo? Paano tayo magkakaroon ng kompromiso? Ang pangunahing pagkakaiba ay matapos ang 15 buwan ni Trump sa pwesto. Ngayon lang, naging ganito kahina ang Iran sa loob ng 47 taon nito. Malaki ang pinsalang idinulot sa rehimen sa ilalim ni Pangulong Trump. Dumating siya na may malakas na impluensya at 15 napakalinaw na hinihingi sa mga Iranian. Sa palagay ko, malabong pumayag si Pangulong Trump sa katawa-tawang hiling ng Iran. Magsisikap kami para sa kasunduang mag-aalis sa Iran ng kakayahang makidigma at ng kakayahang nuklear nito para hindi nito mabanta ang mga kalapit bansa o Estados Unidos. Mark, medyo curious ako. Alam mo, marami na naabot ang Pangulo. Mabuting kalooban ng publikong Amerikano at kung paano niya hinaharap ang mga alitan. Pero kung titingnan mo ang plano ng mga puntos, napakalaki ng agwat sa pagitan ng gusto ng Estados Unidos at ng sinasabi ng Iran na layunin nila. Gusto nila na umalis tayo at mawala ang Israel. May posibilidad bang pumayag ang kasalukuyang liderato ng Iran sa isang pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan? Oo, malaki ang agwat sa pagitan ng mga hinihini ng ZEWA at Iran, ngunit naharap ang kasalukuyang rehimen sa bantang pagkalipol. Batay sa obituaryo ng rehimeng ito, maraming komander at lider, pati na ang dating pinuno na si Ali Khamenei, ang napatay ng puwersa ng US at Israel. Dapat malaman ng rehimen na may pagpipilian sila, kasunduan kay Pangulong Trump o tuluyang mapunta sa basurahan ng kasaysayan. Ang Hormuz at rehimeng ito ay may nakamamatay na mga kakayahang magbanta sa Estados Unidos at sa ating mga kaalyado.
Sige lang at makikita natin kung ano ang mangyayari sa pulong ngayon kasamang utan ngayon. Lalabas ba tayo sa utan? Maraming salamat. Mac? Salamat.